Taon-taon, patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga nawawalang pampribadong sasakyan sa Kalakhang, Maynila, maging sa karatig riyan nito sa Luzon. Ito yung mga sasakyang pinarentahan ng mga nagmamay-ari nito sa mga pribadong individual o di naman kaya sa mga rent-a-car company. Subalit, tuluyan ang naglaho ng parang bula ang mga sasakyang ito. Wala pang tumpak na datos o estatistika sa talaan ng anti-carnapping o ANCAR ng Philippine National Police, Highway Patrol Group, maging ng National Bureau of Investigation o NBI sa kasong ito. Kung lalaliman lang ng mga otoridad ang kanilang pag-iimbestiga, makikita ritong underground industry na ilang taon nang namamayagpag. Sa underground industry na ito na binansagan ng bitag na rent-tangay, nangyayari ang bentahan at bilihan ng mga nirerentahang sasakyan na sadyang tinatangay at ipinapasa sa mga casino financier. Sa akin po lumalapit yung mga parokyano sa casino upang iparada po yung mga sasakyan nila. Minsan po, pag natatalo na po sila sa casino, lalapit po ulit sila sa amin para magtanong po kung saan pwedeng magsangla. Dahil kami nga po yung nakakakilala sa mga financer, kami po yung maglalapit sa kanila para po maisangla nila yung sasakyan na gusto nilang isangla. Ibinabagsak naman ng mga casino financier sa mga buyers na maaring lingid sa kanilang kaalaman na ang kanilang binibiling sasakyan ay katas ng rent-tangay. Hanggang 80,000, makukuha mo yung modelong sasakyan. At yung iba po, maaari po nilang maibenta. At yung iba naman po, dinadala po nila sa Pampanga para po i-chop-chop. Dahil yung sasakyan po na bago pa at modelo, pag dinala mo po sa Pampanga at sinap-chop, maaari pa pong kumita ng 300,000. Kaya naman po naisasanla sa kasino yung sasakyan kahit karnap. Di po kasi agad na ipagbibigay sa kasino kung karnap po yung sasakyan. Dahil lahat po ng financer namin, meron pong allocated na 1 week na magparada po sa basement sa ilalim po ng kasino. Samantala, may mga buyers na alam ang buong istorya ng sasakyang kanilang binili, kaya nagagawa nilang ibagsak ang presyo ng rent-tangay na sasakyan na kanilang inilalako naman. Kami po bilang valet parking attendant, after 1 week pa po namin pwedeng maipagbigay alarma sa security group po ng casino. Ia-alarma po ng security namin sa HPG upang ipacheck po yung mga sasakyan na nasa basement namin. Pag nalaman pong karnap yung mga sasakyan na nandun sa basement namin, automatic po ini-impound na ng otoridad. Pag nagkataon po yung customer namin sa casino lumapit sa unang financer, napansin po na may problema po dun sa sasakyan na inilapit sa amin, ang ginagawa po ng mga financer ay kukunin nila sa presyong mas mababa. At pag nakuha niya naman po sa presyong 60,000, ipapasa niya po ito sa bagong financer na mas mataas. Ayon sa Highway Patrol Group or HPG, ang rent-tangay ay hindi may tuturing kasong carnapping. Sa halip ay qualified theft lamang. Ang qualified theft na yun dahil una, in-entrust yung vehicle. Ang nangyari ay naglaho na lang, nawala. Then later on, nalalaman, nandun na sa casino, sinanla na. Yung iba dyan, minsan, umaabot pa sila sa punto na kinakasuhan sila ng PD 1612, yung anti-fencing law. Dahil underground ang industry na ito, kung saan sindikatong nasa likod at may mga koneksyon, nagagawa nilang ipeke ang mga papeles ng mga sasakyang nirentahan na tuluyang tinangay. Sa underground industry na ito, konektado rin ang kasong rent-tangay sa mga sindikato ng carnapping. Kung koneksyon, maging sa estilo ng pagdidispatcha o pagbebenta ang pag-uusapan. Tapos kukunin nila yun, gagayahin nila mismo yung isang carnap na sasakyan. Lahat ng mga number nun, buburahin nila, itatampered nila. Kahit anong i-verify mo sa mga LTO, kahit sa TMG, lalabas na walang defecto yung sasakyan. Yung isa pong kasama nila, alam ko ang buong pangalan, Dennis Villapanya. Meron po siyang insurance sa ng LTO. Ang kaibahan ng kasong rent-tangay, dumadami ang bilang ng mga unsolved case. Kasalukuyan, blanco pa rin ang mga alagad ng batas sa modus operandi na ito. Subalit, may mga mangilan-ngilan din na nahulog na sa bitag. Taong 2003 nang madiskubre ng bitag ang sindikatong ito. Nagsisimula ito sa mga sasakyang pinarerentahan ng mga pobreng may-ari na nahihirapan sa financing. Kaya naman pinarerentahan sa mga rent-a-car companies para may pambayad sa kanilang monthly payment. Subalit, lingid sa kalaman ng may-ari na ang kanyang kausap ay miyembro ng sindikato ng rent-tangay na maghahanap naman ng mga financier upang ibenta ang nirentahang sasakyan. Nitong buwan ng Oktubre, taong ito, lumapit sa bitag ang mag-asawang Roneta at Margarito
biktima rin ng rentangay. Ipinarentahan nila muli ang kanilang sasakyan dahil nabuo ang kanilang tiwala sa taong nagrenta at tumangay ng sasakyang Avanza. Ang hindi alam na mag-asawa, pagkakataon na ito upang tangayin at isanla sa isang casino financier ang kanilang sasakyan kasama ang mga papeles nito sa loob ng kotse. Kilos prontong nakipag-ugnayan ng bitag sa Highway Patrol Group para sa isasagawang entrapment operation. Pagdating sa target area, wais ang aming subject dahil habang naghihintay ang mag-asawa sa isang fast food, ang kulokoy dumiretso pala sa Dao Police Station para magsumbong. Dito, tulak. Sandali. Tsaka lang. Hindi kasama akong attorney nila. Kanina ka lang. Dito ka na eh. Dito ka lang. Sandali, may problema tayo eh. Sandali lang. Kung ano man ang problema, pag-uusapan, police station po. Ito po, i-turnover namin kayo sa... Sige, sige. Tawagan lang na wala. Ano yung problema? Upo kayo dito. Magulang, pinapagpag kami kanina pa eh. Dito muna kayo, Mako. Pagkatapos pinakuha ko yung sasakyan, sir, pinadala ko dyan sa harapan. Nakahalata siya kasi yung text na uli sa munisipyo, dito raw sa munisipyo. Opo, kaya inol ko nga, sir. Kaya tama yung ano niya, text niya na dito tayo mag-usap na ako. Gumani yung police station mo, sir. Pati yung papel. Pagkatapos, kinuha ko yung, pinadala ko yung sasakyan dito, iparking mo ka ako, walang aalis muna ka. Normal, sir, magdududa ka, sir. Kung may problema. May problema nga, nagduda ako, may problema. Sinangla po kasi sa akin yan. Taga-Guapo yung nagsanla. 83,000 ang pagkasanglaan sa akin. Hindi, magkano mga pinatutubos? 83,000 yung Avanza. Yun ang bali po ng kulang. Hindi ko na nga pinatubuhan eh. Ngayon, na-registered pinanser po ako sa casino. Kahit po magpunta tayo ng casino ngayon. Kaya nga sabi ko sa'yo eh. Hindi nga, pinatutubos mo. Magsalita, kumuha ka ng abogado. Dapat malaman yung mga karapatan mo na yun. Pero narinig sabi ni Sir, Aresto ka namin eh. Arestado ka. Kung ka na mag-ano sa ano namin, kung wala tayo ng proper documentation para may tanong, lulungas ka muna. Hindi po pwede sir kasi dito po nangyari yung transaksyon. Wala, sir. Wala kang, ayun ang problema to. Pinagtutulungan ka pa ako, may mga media oh. Nasa police station. Kahit na media dyan, hindi ko kinarnap yan. Kahit magtanong pa tayo sa casino. ano yan mo? Hindi ako sasama hanggat wala yung attorney ko. Babakasyon ka muna, boss. Ang inaakalang tulong, kalaboso ang bagsak. Kaya nagpatulong ako dito sa police station dahil nagdududa na ako sa nag-attack sa akin. Ba't ganyan nangyari? Pero ito, ikaw ang mismo pumasok sa police station. Di ba? Hindi naman ako humila sa'yo papuntang police station. Ikaw ang nagpunta Sir, dito. hindi niyo, sir. Nang maimpormahan ako, naka-plus alarm pala yung sasakyan. Alam ng sindikatong nasa likod ng rentangay na sa panahong ngayon, marami ang naingganyong pumasok sa mga car loan ng bangko at financing loan firms. Kaya naman, ginagawa nila itong database na pagkukunan ng sasakyang tatangayin ang mga sasakyang may utang pa sa bangko. Ang process sa auto loan is una, magsasign ng application yung kliyente. Of course, para makuha namin yung information niya. Tapos, we ask for the ORCR, yung sasakyan bibiliin niya, for us to have it processed, no? Bago namin i-submit ito sa head office na bangko. Kami, pupuntahan namin kung saan nakaparada yung sasakyan para inspeksyonin yung sasakyan itself. Titingnan namin kung magkano ba ang fair market value, kung magkano yung sasakyan at this time, para doon namin i-base kung magkano yung maloloan ng customer. Sa maliit na halagang down payment at kapag pumasa ka sa car loan application, presto, may bagong kotse ka na. Kung let's say clear talaga, that's the time na namin i-encumbered. In other words, i-finance. Kumbaga, yung bangko sila nang sasagot. Subalit, hindi lahat na nakakapasa sa car loan ay siguradong kwalipikado dahil may ilang malikhaing aplikante sa car financing hindi kaya magbayad ng kanilang monthly payment.
Kaya ang kanilang inaasahan, parentahan ang kanilang hinuhulog-hulugang sasakyan sa bangko. Before siguro, hindi siya ganun ka delikado. Ngayon kasi, ultimo bangko na papasukan na ng sindikato. In other words, bastardo na. Kumbaga, para bang hindi na natatakot tong mga customer na mag-apply ng loan na, after 3 months bigla na lang mawawala. Or, meron dyan, for example, meron kaming client dati, nag-apply, personal use daw niya. Tapos, only to find out, after 3 months, nakita ko yung bios na in-apply niya, taxi na. Diba? Bawal po kasi talaga sa mga bank. Iniiwasan nila na magtanggap ng auto loan na customer pagka gagawin taxi yung unit or utility vehicle. Kasi, pagka taxi yan, obviously, laging ginagamit, nabubugbog yung sasakyan. Kung let's say hindi yun na magbayad yung customer at hahatakin namin yung kotse, ano bang hahatakin namin sa sasakyan? Wasak-wasak na. Hindi na namin maliliquidate, hindi na namin mabebenta. Labag ito sa kontrata sa pagitan ng nangungutang o borrower at nagpapautang o yung bangko o financing firm. For example, ito, sa kontrata ng bangko na pinapasign namin sa document, naka-indicate naman dito sa likod na hindi siya pwedeng ibenta, gamitin as pang-service ng kung ano man, unless hindi siya totally settled or fully paid or lalo na walang consent ng bangko. Ibig sabihin, dapat lahat paalam mo. Kasi technically, yung sasakyan, ang may-ari is yung bangko. Sa sistemang ito, nag-ugat at nag-usbong ang underground industry ng sindikatong nasa likod ng rentangay. Alam nila ng kanilang bibiktimahin yung mga nangungutang sa bangko para sa kanilang car loan na kapos sa pambayad ng monthly payment. So, rent a car, ang tawag dito. Business of rent a car. Ikaw yung contractor. So, nirerentahan mo yung mga car nila for a certain period of time. Gaano katagal? 1 month. After 1 month, balik mo sa kanila kung magkano na pag-usapan ninyo. May specific amount kayo kung anong klaseng sasakyan niyo? Opo, sir. Halimbawa, sa isang sasakyan, sa sasakyan niya, magkano? Halimbawa po sa kanya Innova, 45,000. 45,000 1 month. Magkano monthly amortization mo sa bangko? Magkanong yung pa-renta? Alright, so you have 5,000 extra doon sa... Nasaan yung sasakyan ninyo? Hindi niya po makita. Sabi niya, ibinigay sa tao na to. Binigay daw niya dito. Kung gusto niya lang palabasin sa amin na hindi ko na nakikita yan, wala na akong contact dyan. Kumbaga, bahala na kayo kasi tana kong sagutin sa inyo, siyang may sagutin sa inyo dahil kayo may kontrata sa kanya. Parang inililibre niya yung sarili niya. Ngayon, nawawala na daw yung sasakyan, dinideclare niya lang na nawala, na dyan niya pinasa. Hindi naman namin alam kung talaga existing yung tao na yan. Alam din ng sindikato ang kahinaan ng sistema ng bangko at ng financing company kapag nasa pangangalaga na ng borrower ang kotse. Nakita yung kahinaan na ikaw maparenta, parang binigay mo na yung sasakyan para ikarnap. Kung pinarentahan sa iyo for a period of 1 month, you're supposed to take care of that vehicle. And in no way na iparenta to another company like you. Mahirap yun kasi pag pumasa-pasa na sa maraming doon na ngayon magkakaroon ng modus. Sa pag-iimbestiga pa ng bitag, ang mga biktima ng rentangay ay wala ring ganang ipursigi ang kaso sa mga alagad ng batas dahil sila ang unang lumabag sa batas sa kasunduan na kanilang nilagdaan sa bangko. Ilang dito, natuto na rin magsinungaling. Pinapalabas nilang kinarnap ang kanilang sasakyan para wala ng cheche boreche dahil insurance na ang bahalang magbayad sa bangko at palitan uli ng bago ang kanilang sasakyan. Sa kaso ng rentangay, patuloy na lolobo ang bilang ng mga mabibiktima ng sindikato dahil nakikita ay epekto lamang ng problema. Ang dahilan ng problema ay ang mga nagmamay-ari mismo ng sasakyan na pinarerentahan ang kanilang sasakyan na may utang pa sa bangko para pantustos sa kanilang monthly payment. May sindikato talaga to ngayon. Hindi naman yan magpupush through na yan kung wala silang kakilala sa ibang government agencies that who are processing this yung papers and license plates. Meron nagpo-proseso niyan Kaya lumalabas fake yung license plates,
fake yung certificate of registrations o yung papers ng vehicle. Well, kung talagang uutang sila para sa personal nila at may kakayahan sila, okay lang yan. Otherwise, pag i-business mo, lalagyan ka ng ng premium no? Or i-require ka ng bangko na dapat may insurance yan, di ba? Kailangan covered rin, no? Pero kasi ang mga nagpapautang, hindi lang naman bangko, meron rin mga financial institutions dyan na pwede kang utangan, no? So, napaka-importante yung disiplina ng ating mga kababayan. Hindi sila uutang, whether pang kotse, pang bahay, hindi sila uutang sa sobra dun sa kakayahan nila, no? Parang kumuha ka ng bato na pinukpok mo sa sarili mo, no? Dapat kaya nilang umutang dahil kaya rin nila magbayad.